Mukhang may ma-impeach na nga. Pero hindi si BP Sara. Kakarmahin na ba sila? O ayon po dito, the end is near. Comelec Chairman George Garcia tuluyan ng sinampahan ng impeachment complaint. Sa balitang yan, ang daming natuwa. Pero may mga nagsasabing, bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Siyempre, itong mga naghain ng impeachment complaint, kailangan din talaga nila na magkaroon ng solid na ebidensya. Siguro sa ngayon, meron ng mga malalakas na ebidensya para ipa-impeach si George Garcia. Kaya eto na. Nako, may mga kinakabahan kasi ang sabi nila, yan daw ang pinakamalakas na makakatalo o pwedeng makakatalo kay BP Sara sa 2028. Sabi po sa mga nagkomento yan ha. Maynila, March 30, 2026, kumadong sa sampahan na ng impeachment complaint si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia at 6 na kasalukuyang commissioner ng Comelec kaugnay ng umano'y serye ng irregularidad sa nakaraang mga halalan. Nako, eto na. Nihayag ni na Attorney Eldridge Marvin Asiron at Attorney Sikini Labastilla ang kanilang plano nitong Lunes kasabay ng pagpapakita sa media ng draft na reklamo na kanilang ihain sa oras na makakuha ng suporta mula sa isang kongresista. Nakasaad sa reklamo ang mga kasong violation ng Republic Act No. 8436 o ang Automated Election System Law, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na paratang. Nako, George Garcia. Teka, kasama ba siya dun sa nadeliveran di umano ng mali-malitang pera? Nako, paldo naman pala. Kung totoo man yun ha. Kabilang sa mga aligasyon ang paggamit umano ng hindi na-review na software version sa mahigit 110,000 automated counting machines noong 2025 elections. Gayon din ang operasyon ng isang hindi autorisadong data center 3 na pinagdaraanan ng election results bago makarating sa transparency servers na sinasabing nagdulot ng delay sa resulta. Inuugnay rin sa reklamo ang umano'y pagtatago ng mahalagang transmission data noong 2022 elections at ang kabiguang isagawa ang ipinangakong manual recount. Bakit kasi wala yung manual recount? Doon kasi, kahit sabihin natin magkaroon ng dayaan doon, hindi ganun kalaki na mababago sa pagdating sa boto, sa bilang ng boto. Kasi minsan, iilan lang na naiguhit sa ganun, naiguhit sa pagganun. At alam po natin na yun talaga ang pinaka maganda na bilangan. Kahit medyo matagal, at least sigurado po tayo na yung lalabas o yung mananalo ay yun talaga ang binoto ng mas nakakarami. Hindi kagaya sa machine na yan, di natin alam pagpasok may naka-record na pala. 'Di ba? Ayon sa mga expert diyan na may mga ginamit daw na ganun, pakpak ganun. Oh. Binanggit din ng mga complainant ang desisyon ng Korte Suprema na pumuna sa Comelec dahil sa official inaction sa paglabag ng sarili nitong patakaran. Dagdag pa rito, isinasama sa reklamo ang umano'y selective enforcement ng campaign finance laws na pabor lamang sa ilang kandidato. Kabilang sa mga respondents sina Commissioners Nelson Celis, Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Jaime Felino Ampolocchio, Ray Bulay, Maria Norina Tangara Kasingal at Noli Pipo. Ayon kina Asiron at Labastilla, mahalagang maisulong ang reklamo ngayon lalo na't papalapit ang 2028 elections at matatapos na ang termino ng ilan sa mga commissioner sa 2027. Giit nila, kinakailangang maitala ang pananagutan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga isyong ito sa susunod na halalan. Alam nyo, sa totoo lang, ang panawagan po ng taong bayan, manual na lang. Ano yun man natin yung ano nga, high-tech na nga. Pero hindi po kasi nasisilip o nakikita na may dayaan. Pagpasok sa machine, hindi natin nakikita sa mata natin kung mayroong mga power na nangyayari doon sa loob ng machine bago maipasa doon sa taas. Kung hindi kagaya sa manual, siyempre sa isang barangay, alam na natin yung bilang. Hindi basta-basta madadaya. Delikado si George Garcia dito kasi maraming nakasuporta dito sa
pagpapa-impeach sa kanya. Hindi lang po mga Green or mga Duterte supporters, may ibang kulay din na nagrereklamo na meron di umanong dayaan talaga. Lagot ka, George Garcia. Yung mga kandidato na umaasa lamang sa magic, nako, kabahan na rin sila. Ayon dito sa mga nagkomento sa balitang yan, magandang balita yan ha. Sabi ni Art Soralta, dapat lang para clear ang 2028. Sabi ni Ricardo Rodrigo, ito na lang ang kalaban ni Sara na natitira. O yan po yung sinasabi nating kahit malakas po si BP Sara sa tao, pero mahirap kasi dayaan din nila si BP Sara. Kasi alam nga naman, maglagay sila ng boto galing sa Visayas at Mindanao. Halata masyado yun. Solid ang Duterte sa Mindanao, Visayas. Dito sa Metro Manila, lumalamang na siya. Paano nila dayain yun? Halatang-halata pag dinaya nila si BP Sara kasi alam po natin ang mangyayari kahit sino man ipantapat nila, landslide ang resulta. Etong mga nakaraan ay mukhang puro lang salita, pero pag si BP Sara na dayain, hindi uobra yan. Kailangan ay idaan na lang nila sa manual. O yan po yung panawagan ng karamihan, manual na lang talaga. Sabi ni Janet Tagbilaran, sana mapaalis na siya, akalain mo kahit hindi nanalo nakaupo pa sa posisyon. Alam niyo kung sino-sino yung mga yun, maingay din sa kamera. Sabi ni Elmora Gadnils, ito ang dapat matanggal. Maraming nag-agree dyan sa balitang yan. Sabi ni Raul Grigronio Arosa, siyang makakatalo kay Sara. Sabi ni Melendri Rolin, yan dapat ang ma-impeach. Aba, maganda to kahit papano, itong usapin ng impeachment kay Comelec Chair George Garcia ay maraming pabor dyan Hindi kagaya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala. Ayaw ng karamihan ang impeachment o ipa-impeach si BP Sara. Kita nyo naman sa trust rating ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Eto ngayon, sige, kung gusto nyo ng impeachment talaga, kung ayaw nyo pag-usapan yung tungkol sa krisis ngayon, ayan, tutukan nyo rin yan. Pag-usapan nyo rin yan. Sa bagay, ito ay mukhang mabigat na ang ebidensya na naihanda nila. Kasi nung pagkatapos pa lang na eleksyon ay marami pong mga nagsasalita dyan. Marami pong mga naglabas ng ebidensya, nagpaliwanag. Lalo na yung isang magaling din na attorney. Si Respicio ba yun? Isa din yun sa nagpaliwanag. Marami pong mga magagaling dyan pagdating sa makina na yan na ginagamit, na may bawal. At nakita po natin kung anong nangyari dun sa mismong counting. 'Di ba? Medyo nagbago, 'di ba? May mga questionable talagang nangyayari doon. Kaya hindi na po tayo magugulat na maraming susuporta dito para mapa-impeach si Comelec Chair George Garcia. Paalala, ang nakasuporta dito hindi lang Duterte, baka isisi nyo na naman sa Duterte Hindi lang mga Duterte supporters at kahit yung mga ibang kulay, maliban na lang siguro sa mga loyalista kasi yan lang ang pag-asa nila, si George Garcia. Hanggang dito na, thank you. Bye-bye.